Lolo Domeng, tulong po! Ang aking asawa, nag-iiba ng anyo! Hindi ko na siya makilala! Buboy, dalhin mo ang tansong itak. Meron tayong bagong misyon. Lolo, nanginginig ang itak. Ibig sabihin, hindi lang iisa ang nanduroon. Mag-iingat ka, Apo. Bago po natin simulan ang kwento, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel na Pagkagat ng Dilim para lagi kayong update sa latest uploads. Maraming salamat. God bless at simulan na natin ang kwento. Taong 1974 sa isang liblib na baryo sa Negros Occidental, maugong ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita sa liwanag ng araw. Sa gitna ng masukal na kakahuyan at malawak na tubuhan, nakatira ang matandang si Lolo Domeng kasama ang kanyang apong si Buboy. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, nakaupo ang maglolo sa harap ng kanilang maliit na dampa. Hawak ni Lolo Domeng ang isang mahabang bagay na nakabalot sa lumang tela. Buboy, lumapit ka rito sa akin. Tawag ni Lolo Domeng sa kanyang apo. Lumapit naman agad si Buboy at tumabi sa matanda. Ano po yun, Lolo? Bakit parang seryosong mukha ninyo ngayon? Tanong ni Buboy habang nakatingin sa hawak ng kanyang lolo. Dahan-dahang inalis ni Lolo Domeng ang balot ng tela. Tumambad ang isang itak na yari sa tanso. Kumikinang ito kahit sa ilalim ng lampara lamang. Mapapansin sa talim nito ang mga ukit na simbolo ng sinaunang alibata. Ang itak na ito ay hindi ordinaryong sandata, Buboy. Ito ay minana ko pa sa aking ama at ngayon ay oras na para malaman mo ang tungkol dito. Hinawakan ni Buboy ang puluhan ng itak. Naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula rito. Para saan po ang mga ukit na to, Lolo? Parang hindi to basta disenyo lang. Tama ka, Apo. Ang mga simbolong yan ay mga proteksyon. Ang tansong itak na ito ay ginawa para sa iisang layunin. Ang sugpuin ng mga aswang na nagasik ng lagim sa ating lalawigan. Paliwanag ni Lolo Domeng sa seryosong tono. Napalunok si Buboy. Alam niyang talamak ang kwento ng aswang sa Negros, lalo na't ang kanilang pamilya ay matagal nang nakikipaglaban sa mga ito. Ito po ba yung ginamit ninyo nung mawala si Tatay Balong? Oo, Buboy. Ngunit huli na ako noon. Marami sila at hindi sapat ang lakas ko lang. Kaya ngayon, habang malakas pa ako, ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Ikaw ang huling tagapagmana ng tansong itak na ito. Tumayo ang matanda at pumasok sa loob ng bahay. Sumunod si Buboy bitbit ang itak. Inilapag ni Domeng ang isang lumang libro sa lamesa. Makinig ka mabuti, Buboy. Ang mga aswang ay hindi basta-basta namamatay sa ordinaryong bala o patalim. Kailangan ng tanso dahil ang tanso ay lason sa kanilang dugo. Dagdag pa ni Lolo Domeng. Paano ko po malalaman kung aswang ang kaharap ko, Lolo? Maraming tao sa bayan na mukhang normal naman. Tumingin ka sa kanilang mga mata, Apo. Kapag ang refleksyon mo ay baliktad, alam mong hindi sila tao. At kapag narinig mo ang huni ng tiktik na malakas, ibig sabihin ay malayo pa ito. Ngunit kapag mahina na ang huni, nasa malapit lang siya. Marahil ay nasa taas ng mga bubong natin. Biglang umihip ang malakas na hangin sa may labas. Nakarinig sila ng kaluskos sa bubungan ng kanilang dampa. Agad na nagkatinginan ang maglolo. Lolo, narinig niyo ba yun? Huwag kang lalabas, Buboy. Manatili ka lang sa likod ko. Utos ni Lolo Domeng. Kinuha ng matanda ang kanyang bote ng langis na may ugat-ugat at nagsimulang mag-usal ng dasal. Isang malakas na kalmot ang narinig nila mula sa dingding na kawayan. Tila isang malaking hayop na pilit na gustong pumasok sa loob. Buksan mo ang pinto, tanda! Ibigay mo sa amin ang bata! Paus at nakangingilong boses ang narinig nila mula sa labas. Hindi natinag si Lolo Domeng. Hindi niyo makukuha ang aking apo. Umalis kayo rito bago ko gamitin ang tansong itak sa inyo. Sigaw ni Lolo Domeng.
Matanda ka na, Domeng. Wala ka ng lakas. Alam naming ibibigay mo ang itak sa iyong apo. Isang batang walang muwanga ang humahawak sa iyong alas. Napatingin si Lolo Doming kay Buboy. Buboy, tandaan mo ang mga turo ko. Huwag kang matatakot. Ang takot ang nagpapakain sa kanila. Gamitin mo ang puso mo at ang itak na yan. Opo, Lolo. Handa po ko. Matapang na sagot ni Buboy. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, biglang nawasak ang isang bahagi ng dingding. Isang mahabang kamay na may matalim na kuko ang pumasok at sinubukang kabigin si Buboy. Mabilis na kumilos si Lolo Doming at winisikan ng langis ang kamay ng nilalang. Ah! Sigaw ng aswang sa labas habang mabilis na binawi ang kamay na umuusok. Buboy, ngayon na! Lumabas ka! Utos ni Lolo Doming. Mabilis na lumabas si Buboy sa pinto. Bitbitang tansong itak. Sa labas, nakita nila ang isang malaking aso na may mapupulang mga mata. Ngunit hindi ito ordinaryong aso dahil ang laki nito ay kasing laki na halos ng baka. Sige, lumapit ka! Hamon ni Buboy habang tinataas ang itak. Ang aswang na nasa anyong aso ay umatake ng mabilis. Tumalon ito patungo kay Buboy. Ngunit sa tindi ng kanyang pandama na tinuro ni Lolo Doming, sa loob ng maraming taon ng pagsasanay, nakailag si Buboy. Hetong para sa'yo! Sigaw ni Buboy. Sabay hataw ng itak at nang tumama ang liwanag ng buwan sa mga ukit na alibata. Nahiwa ni Buboy ang balikat ng nilalang. Isang itim na dugo ang bumulwak mula rito. Umalingaw-ngaw ang isang nakakapangilabot na tili sa buong kagubatan ng Negros. Magbabayad kayo! Hindi lang ako ang naririto. Tandaan ninyo! Banta ng aswang bago ito mabilis na tumakbo palayo sa kadiliman. Hingal na hingal si Buboy habang nakatingin sa direksyon na tinakbuhan ng nilalang. Lumabas si Lolo Doming at hinawakan ang balikat ng apo. Magaling, Buboy. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang sugat na ibinigay mo ay magdadala sa atin ng kanilang lungga. Wika ni Lolo Doming. Pupuntahan po ba natin sila, Lolo? Tanong ni Buboy. Kailangan tapusin ang sinimulan, apo. Kung hindi natin sila uubusin, marami pa silang sisirain pamilya tulad ng ginawa nila sa atin. Bumalik sa loob ng bahay para maghanda. Kumuha si Lolo Doming ng bawang, asin at iba pang gamit na pangontra. Samantala nililinis ni Buboy ang talim ng tansong itak. Lolo, bakit po tanso ang ginagamit na itak? At hindi bakal? Tanong ni Buboy. Dahil ang tanso ay simbolo ng araw ayon sa ating mga ninuno. Ang liwanag ng araw ang pinakakaaway ng mga nilalang ng kadiliman. Ang mga ukit na alibata naman ay mga dasal na nakabaon sa mismong metal. Paliwanag ni Lolo Doming. Kinaumagahan naman, bago pa sumikat ang araw, nagsimula ng maglakad ang maglolo. Sinundan nila ang mga patak ng itim na dugo na tila hindi natutuyo sa lupa. Ang daan ay patungo sa pinakalalim na bahagi ng asyenda, kung saan ang mga tubuhan ay mas matatayog pa sa tao. Maging alerto ka, Buboy. Dito sa loob ng tubuhan, madali sila makapagtago. Paalala ng matanda. Habang naglalakad, may narinig silang iyak ng isang sanggol. Huminto si Buboy at akmang pupunta sa pinagmulan ng tunog. Tigil, Buboy. Huwag kang papadala sa naririnig mo. Iyan ang paraan nila para akitin ang mga biktima. Walang sanggol sa gitna ng tubuhang ito sa ganitong oras. Napatango si Buboy at mas hinigpitan pa ang hawak sa itak. Salamat, Lolo. Halos nakalimutan ko na ang babala ninyo. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa isang lumang bodega na tila abandonado na. Ang paligid ay puno ng bungo ng hayop at may masangsang na amoy na nabubulok na karne. Narito sila, Lolo. Bulong ni Buboy. Ramdam ko na ang kanilang presensya. Marami sila sa loob. Sabi ni Lolo Doming. Kumuha siya ng isang supot ng asin at iwinisik ito sa paligid ng bodega upang hindi makalabas ang mga aswang ng madalian. Lolo Doming, Buboy,
Alam namin nandyan kayo. Isang tinig ng babae ang narinig nila mula sa loob ng bodega. Lolo, boss yun ni Aling Marites ang tindera sa bayan. Huwag kang magtiwala sa boses, apo. Ang aswang ay magaling manggaya ng kakilala. Sagot ng matanda. Bumukas ang malaking punto ng bodega. Lumabas ang isang babaeng duguan, si Aling Marites nga. Tulungan niyo ako, Lolo Doming. Hinuli nila ako. Pagmamakaawa nito. Lalapit sana si Buboy pero hinarangan siya ng braso ni Lolo Doming. Tumingin ka sa mga mata niya, Buboy. Tinignan ni Buboy ang mga mata ni Aling Marites. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang baliktad ang kanyang refleksyon sa mga itim na balintataw nito. Hindi ka si Aling Marites! Sigaw ni Buboy, sabay lundag at winasiwas ang tansong itak. Mabilis na umiwas ang babae at ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga kuko ay humaba at ang kanyang muka ay naging parang sa isang paniki. Matalas ang iyong paningin, bata. Wika ng nilalang. Mula sa likod ng bodega, lumabas pa ang tatlong nilalang. Napapalibutan na ang maglolo. Buboy, sa likod! Utos ni Lolo Doming. Nagdikit ang likod ng maglolo habang nakapalibot sa kanila ang apat na aswang. Ngayon nyo, pakita ang tapang ninyo! Hamon ni Lolo Doming habang tinataas ang kanyang tungkod na may nakaukit ding mga orasyon. Sumugod ang unang aswang kay Buboy. Ginamit ni Buboy ang turo ni Lolo niya na parang sumasayaw sa pakikipaglaban. Iniiwasan niya ang mga kuko nito at mabilis na tinaga ang itak sa hita ng nilalang. Ah! Tinid ng aswang nang madikitang tanso sa balat nito. Umusok ang sugat at hindi ito naghihilom. Samantala si Lolo Doming naman ay abala sa pagpigil sa dalawa pang aswang gamit ang kanyang mga dasal at bote ng langis. Bawat yusik niya ay tila tinatamaan ng kidlat ang nilalang. Buboy ang gitna! Doon ang puso niya! Sigaw ng matanda. Isang aswang ang sumugod na dampahin si Lolo Doming mula sa likod. Nakita naman ni Buboy yun. Lolo, dapa! Agad na dumapa ang matanda at hinagis ni Buboy ang isang maliit na balisong na yari din sa tanso. Tumama ito sa dibdib ng aswang. Natigilan ang nilalang. Unti-unting naging abo ang kanyang katawan hanggang sa maglaho ito sa hangin. Isa na lang, Lolo, sabi ni Buboy habang nakaharap sa pinakapuno ng mga aswang. Ang nangpanggap na si Aling Marites yun. Akala niyo, ganoon lang kadali yan. Ha! Galit na sabi ng punong aswang. Bigla itong lumaki at tumubo ang mga pakpak na parang sa malaking paniki. Lumipad ang aswang pataas at mabilis na bumaba para dagadan si Buboy. Ngunit si Lolo Doming ay inihahanda ang bitag. Inilabas niya ang isang mahabang lubid na binabad sa tubig alat at dinasalan. Buboy, saluhin mo! Hinagis ni Lolo Doming ang kabilang dulo ng lubid kay Buboy. Mabilis na nasalo ni Buboy ang lubid. Paikot nilang tinalian ng aswang habang ito ay bumubulusok pababa. Naisabit ang aswang sa mga poste ng bodega. Ngayon na, Buboy! Tapusin mo na! Sigaw ni Lolo Doming. Tumakbo si Buboy. Tumalon sa isang nakalambak na sako ng asukal at sa gitna ng ere ay tinarak ang tansong itak sa mismong gitna ng noo ng punong aswang. Isang nakabibinging pagsabog ng liwanag ang nagmula sa ukit na alibata. Ang buong bodega ay naliwanagan ng kulay gintong apoy. Ang punong aswang ay unti-unting natunaw hanggang sa maging itim na likido na lamang sa sahig. Hingal na napaupo si Buboy sa may sahig. Ang tansong itak ay nananatiling makinang sa kanyang kamay. Nilapitan siya ni Lolo Doming at tinulungang tumayo. Tapos na ba, Lolo? Tanong ni Buboy. Tumingin si Lolo Doming sa paligid. Ang tatlo pang aswang ay nagsitakas na
nang makitang napatay ang kanilang pinuno. Para sa gabing ito tapos na. Ngunit tandaan mo, Buboy, ang kanilang lahi ay malawak. Marami pa silang nagtatago sa ibang dako ng Negros. Handa akong hanapin sila, Lolo. Hindi ko hayaan na may matulad pa kay tatay. Matapang na pahayag ni Buboy. Ngumiti si Lolo Doming, isang ngiting may halong pagmamalaki. Alam ko, Apo, kaya sa iyo ko pinagkatiwala ang tansong itak na ito. Halika na, kailangan na nating linisin ang lugar na ito bago sumikat ang araw. Habang naglalakad, pabalik sa kanilang dampa, ang liwanag ng umaga ay nagsisimula ng sumilip sa mga bundok ng Kanlaon. Ang tansong itak ay maingat na binalot muli ni Buboy sa lumang tela. Pagdating sa bahay, uminom sila ng mainit na kape. Lolo, ano po ang susunod nating gagawin? Magpahinga muna tayo, Apo. Ngunit bukas, sisimulan ko ang pagtuturo sa iyo kung paano basahin ang mga nakatagong mensahe sa alibata na nasa itak. May mga kapangyarihan pa yan na hindi mo nadidiskubre. Sagot ni Lolo Doming. Talaga po? Meron pa? Oo, ang itak na yan ay kayang makaramdam ng panganib kahit milya-milyang layo. At kaya rin niyang tumawag ng kidlat kung talagang kinakailangan. Dagdag pa ng matanda habang hinihigop ang kape. Nanlaki ang mga mata ni Buboy. Hindi niya akalain na ang simpleng itak na tanso ay may ganoong kalakas na misteryo. Sa mga sumunod na araw, naging mas mahigpit ang pagsasanay ni Buboy. Hindi lang pisikal na lakas ang itinuro ni Lolo Doming, kundi pati na rin ang pagpapatatag ng kalooban. Ang aswang ay unang umaatake sa isipan, Buboy. Papasok sila sa panaginip. Ipapakita ang mga bagay na kinatatakutan mo. Paliwanag ni Lolo Doming habang naglalakad sila sa pampang ng ilog. Kaya po ba minsan nananaginip ako ng masama simula nung gabing yon? Tanong ni Buboy. Oo, sinusubukan nilang sirain ang iyong loob. Pero dahil hawak mo ang tansong itak, hindi sila lubos na makalapit sa iyo. Sabi ni Lolo Doming. Isang hapon habang nag-iinsayo si Buboy sa likod bahay, may dumating na isang lalaking taga-ibang baryo. Hingal na hingal ito at takot na takot ang muka. Lolo Doming! Lolo Doming! Ang aking asawa! Nag-iiba ng anyo! Hindi ko na siya makilala! Sigaw ng isang lalaki. Agad na tumayo si Lolo Doming at kinuha ang kanyang gamit. Tumingin siya kay Buboy. Buboy, dalhin mo ang tansong itak. May bago tayong misyon. Saan po tayo pupunta, Lolo? Sa Baryo Masagana. Mukhang may naligaw na naman doon. Sagot ni Lolo Doming. Habang naglalakad sila patungo sa Baryo Masagana, ramdam ni Buboy ang panginginig ng tansong itak sa kanyang bewang. Tila nagbababala ito na ang kakaharapin nila ay mas malakas kaysa sa naunang aswang na kanilang kinalaban. Lolo, nanginginig ang itak! Ibig sabihin, hindi lang isa ang nanduroon. Mag-iingat ka, Apo. Ang Baryo Masagana ay kilala sa pagiging tahimik. Pero baka iyon ay dahil sa wala nang natitirang tao na marunong lumaban. Pagdating nila sa baryo, ang kapaligiran ay napakatahimik. Walang asong tumatahol, walang mga batang naglalaro. Ang mga bahay ay nakasara ng mahigpit. Nandito na tayo. Sabi ni Lolo Doming habang nakatingin sa isang malaking bahay na yari sa kahoy at bato. Ang lalaking humingi ng tulong ay tumuro sa itaas ng palapag. Nariyan po siya sa silid namin. Ayaw niyang lumabas at naririnig ko siyang kumakalmot sa may sahig. Manatili ka dito sa labas, Mang Segundo. Buboy, ihanda mo ang itak. Huwag mong bubunutin hanggat di ko sinasabi. Dahan-dahang umakyat ang maglolo sa hagdanan na tumutunog pa sa bawat hakbang nila. Pagdating sa harap ng pinto ng silid, may narinig silang mahinang ungol. Sino ang nariyan? Isang boses ng babae ang nagmula sa loob, ngunit ang tunog nito ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ako ito, si Domeng. Narito kami para tulungan ka. Celia. Sabi ni Lolo Doming sa mahinahong boses. Umalis kayo.
Hindi ko kailangan ng tulong. Gutom ako. Gutom na gutom. Sigaw ni Celia at biglang bumukas ang pinto ng napakalakas. Isang babae na may napakahabang buhok at nanlilisik na mga mata ang bubungad sa kanila. Ang kanyang tiyan ay malaki, tila nagdadalang tao, ngunit ang galaw nito sa loob ay hindi normal. Isang mandurugo. Buboy, bantayan mo ang bintana. Baka humiwalay ang kanyang katawan. Bago pa man makakilos si Buboy, biglang nahati ang katawan ni Celia sa bewang. Ang itaas na bahagi ay tumubo ang malaking pakpak at lumipad palabas ng bintana, habang ang ibabang bahagi ay nanatiling nakatayo sa silida. Habulin mo ang itaas na bahagi, Buboy. Ako lang bahala dito sa baba, sabi ni Lolo Domeng, habang binubudburan ng asin ang putol na bahagi ng katawan para hindi na ito makabalik. Tumalon si Buboy sa bintana at sinundan na lumipad ang kalahating katawan ni Celia. Ang tansong itak ay naglalabas ng liwanag. Malamlam lamang iyon at tila tinituro ang direksyon ng nilalang. Huwag kang tumakas! Sigaw ni Buboy habang tumatakbo sa gitna ng mga puno ng nyug. Huminto ang nilalang sa taas ng isang malaking puno. Bakit mo ako hinahabol, bata? Gusto mo bang ikaw ang unahin ko? Sabi nito habang nilalabas ang kanyang mahabang dila na parang karayom. Hindi mo na masasaktan ng mga tao rito, sabi ni Buboy at binunot ang tansong itak. Sa pagkakataong to, ang mga simbolo ng alibata sa itak ay nagkulay pula. Ramdam ni Buboy ang dumadaloy na lakas sa kanyang mga braso. Umatake ang mandurugo. Mabilis itong bumaba at sinubukang itusok ang kanyang dila sa leeg ni Buboy. Mabilis na sinalag ng binata gamit ang itak ang pag-ataking yun. Nang madikit ang dila ng aswang sa tanso, naputol ito at umalingaw-ngaw ang isang sigaw na napakalakas. Ang aking dila! Tili ng mandurugo. Hindi binigyan ng pagkakataon ni Buboy na makabawi ang aswang. Inalala niya ang turo ni Lolo Domeng tungkol sa tamang pag-atake. Sa ngalan ng aking mga ninuno! Iwinasiwas ni Buboy ang itak sa isang pabilog na galaw. Isang guhit ng gintong liwanag ang sumunod sa talim nito. Natamaan ng pakpak ng mandurugo at ito ay bumagsak sa lupa. Lalapitan na sana ni Buboy ang aswang para tapusin ito, ngunit biglang may lumitaw na isa pang aswang mula sa likuran ng puno. Ang aswang na nasugatan niya noong unang gabi sa kanilang dampa. Akala mo ba'y nakalimutan na kita, bata? Sabi ng aswang na nasa anyong lalaki ngayon, pero bakas pa rin ang mga sugat sa balat na hindi gumagaling. Magkasama pala kayo? Sabi ni Buboy habang hinahanda ang sarili sa dalawang kalaban. Buboy! Narinig niya ang tawag ni Lolo Domeng mula sa malayo. Pupunta na ang matanda pero medyo malayo pa ito. Kailangan ko itong gawin mag-isa. Bulong ni Buboy sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang itak gamit ang dalawang kamay. Sugurin niyo ako kung kaya niyo, hamon ni Buboy. Sabay na umatake ang dalawang aswang, ang mandurugo mula sa lupa at ang isa pang aswang mula sa taas. Ngunit sa sandaling yon, ang tansong itak ay biglang uminit ng husto. Ang mga ungkit na alibata ay nagsimulang gumanap ng isang kakaibang himig. Anong nangyayari sa itak? Gulat na sabi ng aswang na lalaki. Biglang naglabas ng malakas na puwersa ang itak na nagpatalsik sa dalawang nilalang. Si Buboy ay nananatiling nakatayo, tila protektado ng isang hindi nakikitang kalasag. Lolo, ano to? Ang itak, tinatanggap ka niya bilang tunay na Panginoon. Ang mga simbolo ay naging aktibo dahil sa iyong dalisay na layunin na protektahan ng kapwa. Hindi pa ito tapos, Domeng. Marami pa kami. Sigaw ng aswang na lalaki. Nag-anyong aso ito at tumakas kasama ang sugatang mandurugo. Hahabulin ko po sila, Lolo. Huwag na muna, Apo. Ang mahalaga, iligtas na ang baryong ito.
at tignan mo ang iyong itak. Ang tansong itak ay unti-unting kumalma ang liwanag, ngunit ang mga simbolo ng alibata ay nananatiling mas malinaw kaysa dati. Ano pong ibig sabihin nito, Lolo? Tanong ni Buboy. Ibig sabihin nito, handa ka na para sa mas malaking pagsubok. Ang misyon mo ay hindi lang sa ating baryo o sa baryo Masagana. Ang buong Negros ay nangangailangan ng tagapagtanggol. Sagot ng matanda. Bumalik sila sa bahay ni Mang Segundo. Ang ibabang bahagi ng katawan ni Celia ay naglaho na rin dahil sa asin at dasal ni Lolo Doming. Malungkot si Mang Segundo pero nagpasalamat siya dahil hindi na makakapaminsala ang kanyang asawa na naging aswang. Habang naglalakad ang maglolo pa uwi, marami pang kwento ang ibinahagi ni Lolo Doming tungkol sa pinagmulan ng tansong itak. Alam mo ba, Buboy, na ang itak na yan ay hinubog sa loob ng isang kuweba sa Bulkang Kanlaon. Sa loob po ng bulkan? Paano po yun nangyari? Ang ating ninuno ay isang dakilang panday at albularyo. Ginamit niya ang init ng bulkan at ang basbas ng mga espiritu ng bundok para malikha ang itak na yan. Kaya bawat ukit dyan ay may katumbas na sakripisyo. Paliwanag ng matanda. Napatigil si Buboy sa paglalakad. Lolo, kung sakripisyo po ang kailangan, handa rin po akong magsakripisyo. Hinawakan ni Lolo Doming ang ulo ng apo. Apo, ang paghawak sa itak na iyan ay isa ng sakripisyo. Pinili mo ang landas na mapanganib para sa katahimikan ng iba. Iyan ang pinakamataas na uri ng kabutihan, Buboy. Tandaan mo yan. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa ilalim ng mga bituin. Ang mga panahong yon ay magiging isang mahalagang taon sa kasaysayan ng kanilang pamilya dahil dito nagsimula ang alamat ng batang may hawak ng tansong itak. Ngunit sa malayo, sa madilim na sulok ng Negros Occidental, isang pagtitipon ang nagaganap. Ang mga aswang na sugatan at ang kanilang mga kauri ay nagpaplano. Kailangan makuha natin ang itak na iyon. Hanggat nasa kamay iyon ng batang iyon, hindi tayo magiging ligtas. Wika ng nilalang. Hindi alam ni Buboy at Lolo Doming na ang kanilang bawat galaw ay pinapanood na pala ng kanilang kalaban. Pagdating sa bahay, agad na tinabi ni Buboy ang itak sa tabi ng kanyang higaan. Hindi siya makatulog dahil sa dami ng kanyang iniisip. Lolo, tulog na po ba kayo? Tawag ni Buboy sa kanyang silida. Hindi pa, Apo. Bakit? Iniisip ko lang po. Paano kung dumating ang oras na hindi ko na kayang protektahan ng itak? Ang itak ang poprotekta sa'yo, Apo. Hanggat ang layunin mo ay tama, huwag mo kakalimutan na hindi ka nag-iisa. Nandito ako. At nandito ang gabay ng iyong mga ninuno. Napatango si Buboy at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malaking labanan sa tuktok ng bundok. Nakita niya ang kanyang sarili, mas matanda na, at hawak ang tansong itak na naglalabas ng apoy. Kinaumagahan, maagang nagising si Buboy para mag-igib ng tubig. Habang nasa balon, napansin niya ang isang matandang babae na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang babae ay nakasuot ng itim na belo. Naramdaman ni Buboy ang kaba. Tinignan niya ang balat nito sa liwanag ng araw. Tila ito ay tuyot na tuyot. Sino po kayo? Tanong ni Buboy habang dahan-dahang iniaabot ang maliit na kutsilyong tanso sa kanyang bulsa. Hindi sumagot ang matandang babae. Itinaas lang nito ang kanyang kamay at tinuro ang bahay ni Lolo Doming. Pagkatapos, bigla itong naglaho sa likod ng mga puno. Mabilis na tumakbo pabalik si Buboy sa bahay. Lolo, may nakita akong kakaibang babae sa may balon. Anong itsura niya, Apo? Inilarawan ni Buboy ang matandang babae. Nagbago ang ekspresyon ng muka ni Lolo Doming. Iyon si Lola Edang, ang pinakamatandang aswang sa rehiyong ito.
Sinasabing siya ang nagtuturo sa mga bagong aswang kung papaano magbalat kayo. Bakit po siya nandito, Lolo? Nagbigay siya ng babala. Ibig sabihin, alam na nila ang ating kinalalagyan. Buboy, kailangan natin lumipat ng pansamantalang tirahan. Hindi na ligtas ang dampang ito. Mabilis na utos ni Lolo Domeng. Nagsimulang mag-impake ang maglolo. Ngunit bago pa sila makalayo, narinig nila ang paghuni ng libu-libong tiktik sa buong paligid. Ang langit na kanina lang ay maliwanag ay biglang nagdilim dahil sa dami ng mga paniki na lumilipad sa itaas. Huli na tayo, Buboy. Napapalibutan na nila ang bahay. Bulong ni Lolo Domeng habang nilalabas ang kanyang pinakamalakas na orasyon. Hinawakan ni Buboy ang tansong itak at sa pagkakataong to, ang itak ay hindi lang nanginginig. Ito ay umuugong na parang isang bubuyog. Lolo, anong gagawin natin? Gawin mo ang nararamdaman mo, Apo. Ang itak na ang magdadala sa'yo. Sagot ng matanda. Binunot ni Buboy ang tansong itak at tinaas ito sa langit. Ang ukit na alibata ay nagliwanag ng kulay puti. Hindi ko kayo papayagang saktan ng lolo ko, sabi ni Buboy. Mula sa kagubatan, unti-unting lumalabas sa mga aswang. Hindi lang 2 o 3, kundi 12 ng mga nilalang ng kadiliman. Ang iba ay anyong tao, ang iba ay anyong hayop, at ang iba ay mga halimaw na hindi mapaliwanag ang anyo. Sa gitna nila ay nakatayo si Lola Idang. Ibigay mo sa amin ang itang bata at hayaan namin mabuhay ang iyong lolo. Tumingin si Buboy kay Lolo Domeng. Pagkatapos ay sa tansong itak. Hindi ko gagawin yon. Sa isang iglap, sumugod ang lahat ng mga aswang patungo sa maliit na dampa. Sa gitna ng dumaraming bilang ng mga nilalang, mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Buboy sa tansong itak. Ang ugong ng sandata ay lalong lumalakas, tila isang babala sa bawat nilalang na susubok lumapit. Buboy, sa likuran mo! Habang nagsasaboy ng binditadong langis sa hangin. Isang aswang na nasa anyo ng malaking baboy ramo ang sumugod mula sa likod ng dampa. Mabilis na lumingon si Buboy at itinarak ang tansong itak sa pagitan ng mga mata ng hayop. Hindi man lang nakaimik ang nilalang, agad itong naging uling nang humalik ang tanso sa balat nito. Huwag kayong hihinto! Ubusin sila! Utos ni Lola Idang mula sa malayo. Naglabas si Lolo Domeng ng isang maliit na kampanilya na gawa rin sa tanso. Buboy, bawat tunog nito, iwagayway mo ang itak. Kinalingking ni Lolo Domeng ang kampanilya. Sa bawat tunog, naglalabas ng mga alon ng liwanag ang tansong itak. Ang mga aswang na tumatalon patungo sa kanila ay tila tumatama sa isang pader ng kuryente. Marami ang tumalsik at nagpagulong-gulong sa lupa habang umuusok ang kanilang mga katawan. Lolo, lumalapit ang matanda! Sigaw ni Buboy nang mapansin dahan-dahang naglalakad si Lola Idang patungo sa kanila. Tila hindi tinatablan ng liwanag ng itak. Ako ang bahala sa kanya, po. Harapin mo ang mga kampo niya. Sagot ni Lolo Domeng. Sumugod ang 5 aswang na nakasuot ng punit-punit na barong at saya. Mga dating tao na nabiktima at naging kauri din nila. Pinigilan ni Buboy ang kanyang takot. Inalala niya ang bawat kumpas ng kamay na itinuro ni Lolo Domeng sa kanilang pagsasanay. Hetong para sa inyo! Sigaw ni Buboy. Gumawa siya ng isang malawak na taga sa hangin. Ang bawat ukit na alibata sa itak ay kumislap. At isang guhit ng apoy na kulay tanso ang lumabas mula sa talim nito. Nahati ang 2 aswang mula sa talim nito. Nahati ang 2 bewang at agad na naglaho bago pa man tumama sa lupa ang kanilang mga bahagi. Samantala, nagharap na sina Lolo Domeng at Lola Idang. Naglabas ang matandang aswang ng isang maitim na usok mula sa kanyang bibig. Ngunit mabilis na nag-usal ng orasyon si Lolo Domeng at itinaas ang kanyang tungkod.
Ang liwanag ng araw ay hindi magagapin ng anino. Sigaw ni Lolo Domeng. Ang usok ay naglaho ng tumama sa hindi nakikitang harang na ginawa ng matanda. Domeng, matanda ka na. Ang lakas mo ay hiram lamang sa mga anito. Ang aming lakas ay mula sa aming dugo. Wika ni Lola Edang habang ang kanyang mga kuko ay humahaba ng halos isang dangkala. Habang naglalaban ang dalawang matanda, si Buboy ay napapaligiran na ng natitirang mga aswang. Ramdam niya ang pagod sa kanyang mga braso, ngunit ang tansong itak ay tila nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas sa tuwing nararamdaman nito ang panganiba. Buboy, ang alibata sa dulo ng talim, bigkasin mo ang simbolo ng apoy. Hiyaw ni Lolo Domeng habang nakikipagbuno sa lakas ni Lola Edang. Tinignan ni Buboy ang dulo ng itak. Doon ay nakaukit ang simbolo. Hindi niya alam kung paano ito bigkasin ng tama, ngunit sinundan niya ang dikta ng kanyang puso. Sumigaw si Buboy sa wikang Tagalog habang iniisip ang simbolo. Biglang bumalot ang tunay na apoy sa buong talim ng itak. Hindi ito nakakapaso kay Buboy, ngunit ang init nito ay nararamdaman hanggang sa kabilang dulo ng tubuhan. Sa isang malakas na saksak sa lupa, isang pagsabog ng apoy ang kumalat sa paligid ng dampa. Napasigaw ng sabay-sabay ang mga nilalang. Ang mga hindi agad naging abo ay mabilis na nagsitakbo pabalik sa kagubatan. Takot na matupok ng banal na apoy ng tanso. Naiwan si Lola Edang na nangangalaiti sa galit. Mga duwag, bumalik kayo rito! Wala na ang mga kampul mo, Edang. Umalis ka na habang binibigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Tumingin si Lola Edang kay Buboy, partikular na sa itak na hawak nito. Ang itak na yan, hindi mo pa alam ang buong kwento niyang bata. Itanong mo sa lolo mo kung bakit namatay ang iyong ama. Nanigas si Buboy sa kinatatayuan. Anong sinasabi mo? Bago pa man makasagot ang matandang aswang, bigla itong nag-anyong isang malaking kuwago at mabilis na lumipad palayo sa kadiliman ng gabi. Natahimik ang paligid. Ang dampa ay bahagyang nawasak. Ang bakuran ay puno ng mga abo at bakas ng itim na dugo. Naupo si Lolo Domeng sa isang tuod ng puno. Tila nawala na ng lakas. Nilapitan siya ni Buboy at dahan-dahang ibinalot ang tansong itak. Lolo, okay lang po ba kayo? Tumango ng dahan-dahan ng matanda. Ayos lang ako, apo. Pagod lang to. Lolo, ano pong ibig sabihin ng matandang yun tungkol kay tatay? Sabi ninyo pinatay siya ng mga aswang. Pero bakit parang may iba siyang gustong ipaliwatig? Tanong ni Buboy. Bakas ang pagkalito sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Lolo Domeng. Tumingin siya sa malayo sa direksyon kung saan lumipad si Lola Edang. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Buboy. Pero sa ngayon, kailangan nating ayusin ang ating gamit. Hindi pa tapos ang labang ito. Ang sinabi ni Edang ay isang lason para sirain ang tiwala mo sa akin. Naniniwala ako sa inyo, Lolo. Pero gusto ko pong malaman kung ano ang katotohanan. Giit ni Buboy. Tumayo si Lolo Domeng at hinawakan ang balikat ng apo. Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. Pero ngayon, kailangan natin magtungo sa kabilang bayan, sa San Enrique. Doon nakatira ang isang matandang kaibigan na makakatulong sa atin upang mapalakas ang iyong itak. Habang nag-iimpake sila ng mga natitirang gamit, napansin ni Buboy na may mga bagong ukit na lumitaw sa tansong itak. Mga simbolong hindi niya nakita kanina. Tila nadadagdagan ang mga letra sa tuwing nagagamit ang itak sa pakikipaglaban. Lolo, may mga bagong simbolo dito. Turo ni Buboy. Sinuri ni Lolo Domeng ang itak. Iyan ang simbolo ng lakbay. Ang itak mismo ang nagsasabi na oras na para lumisan tayo sa lugar na ito, Buboy. Naglakad ang maglolo sa gitna ng gabi, gamit ang isang lumang gasera at liwanag na nagmumula sa tansong itak.
Ang daan patungo sa San Enrique ay mahaba at puno ng panganib. Ang mga tubuhan sa Negros ay tila mga pader na nagtatago ng kung anong mga mata na nagmamasid sa kanila. Buboy, huwag kang titingin sa kaliwa o sa kanan. Diretso lang ang tingin. Bakit po, Lolo? Dahil ang mga aswang sa asyendang ito ay gumagamit ng halaw. Mga imahe ng taong mahal mo sa matagal nang nawala. Gusto nilang mawala ka sa landas mo. Paliwanag ng matanda. Hindi nagtagal, narinig ni Buboy ang isang boses. Buboy anak, tulungan mo ko. Lolo, boses yun ni tatay ah. Huwag kang lilingon, Buboy. Isang bitag yan. Sabi ni Lolo Doming habang hinihila ang braso ng apo. Anak, narito ako sa ilalim ng puno. Ang itak, dalhin mo dito ang itak. Ang kamay ni Buboy ay nagsimulang manginig. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang makita kung totoo bang ang kanyang ama ang tumatawag sa kanya. Pero naalala niya ang babala ni Lolo Doming. Hinigpitan niya ang hawak sa itak hanggang sa bumaon ang kuko niya sa tela nito. Maya-maya, biglang uminit ang itak at isang matalim na tunog ang narinig nila. Ang boses ay biglang naging isang nakakatakot na halakhak. Hindi niyo kami maluloko, sabi ni Buboy habang patuloy sa paglalakad ng mabilis. Isang lumang kalesa na naghihintay. Ang driver nito ay isang lalaking nakayuko at nakasuot ng malapad na salakot. Lolo, sino siya? Siya ang magdadala sa atin sa San Enrique. Huwag kang matakot. Siya ay isang kaalyado. Sumakay ang maglolo sa kalesa. Habang tumatakbo ang kabayo, napansin ni Buboy na ang mga paa ng kabayo ay hindi tumatama sa lupa. Tila ito ay tumatakbo sa ibabaw ng mahabang ambon ng madaling araw. Sino po bang pupuntahan natin sa San Enrique, Lolo? Ang pupuntahan natin ay si Kaisko. Siya ang huling nakakaalam kung paano basahin ang huling awit na nakaukit sa itak na yan. Kapag nabasa mo yon, wala nang aswang na makakalapit sa'yo, kahit gaano pa sila kalakas. Habang nasa biyahe, nakatulog si Buboy dahil sa sobrang pagod. Sa kanyang panaginip, nakita niya muli ang kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang halaw. Ang kanyang ama ay nakatayo sa isang maliwanag na lugar. Hawak din ng tansong itak. Buboy, ang tunay na lakas ng itak ay wala sa tanso, kundi sa dugong dumadaloy sa iyong mga ugat. Protektahan mo ang iyong lolo. May malaking panganib na darating na hindi niyo inaasahan. Nagising si Buboy nang biglang huminto ang kalesa. Narito na po tayo. Wika ng driver. Bumaba sila sa harap ng isang malaking lumang simbahan sa San Enrique. Ang simbahan ay gawa sa mga batong buhay at may mga lumot na nasa pader. Bakit tayo nandito, Lolo? Kala ko ba kay Kaisko tayo pupunta? Si Kaisko ang kampanyero ng simbahang ito. Pupunta tayo sa taas kung saan siya nakatira. Umakyat ang maglolo sa paikot na hagdan ng bato. Bawat hakbang ay tila may kasamang bigat. Pagdating sa itaas, nakita nila ang isang matandang lalaki na bulag ang isang mata. Abala sa paglilinis ng isang malaking kampana. Doming, matagal na kitang hinihintay. Sabi ni Kaisko. Kasama mo ba ang batang tagapagmana? Kasama ko siya, Isko, at dala niya ang tansong itak. Humarap si Kaisko at tinignan si Buboy gamit ang kanyang nag-iisang mata. Ipakita mo sa akin ang sandata, bata. Inilabas ni Buboy ang itak. Kinuha ito ni Kaisko at maingat na hinawakan ng bawat ukit. Napakalakas na enerhiya nito. Ngunit may isang simbolo dito na hindi pa nabubuksan. Itinuro ni Kaisko ang isang maliit na bahagi sa may puluhan ng itak. Doon ay may nakatagong ukit na parang isang susi. Ano pong ibig sabihin yan? Tanong ni Buboy. Ito ay simbolo ng katotohanan. Upang mabuksan ito, kailangan mo pumasok sa kuweba ng kaluluwa sa ilalim ng simbahang ito.
Doon mo makikita ang nakaraan ng iyong pamilya at ang tunay na dahilan kung bakit ginawa ang itak na ito. Seryosong sabi ng matanda. Handa ka na ba, Buboy? Ang papasukin mo ay hindi lang laban ng lakas, kundi labanan ng iyong sarili at isipan. Handa na po ako, Lolo. Kailangan kong malaman ang lahat para mas lalo kong mapaglingkuran ang misyong ito. Matapang na sagot ni Buboy. Binigyan ni Kaisko si Buboy ng isang maliit na sulo. Ang sulong ito ay hindi mamamatay hanggat may katapatan sa iyong puso. Sumunod ka sa akin, Buboy. Dinala sila ni Kaisko sa isang maliit na pinto sa likod ng altar. May mahabang hagdanan pababa sa ilalim ng lupa. Dito na lang kami, Buboy. Ikaw lang ang pwedeng pumasok sa loob. Dala mo ang itak, huwag mo itong bibitawan. Sabi ng dalawang matanda. Tumango si Buboy at nagsimulang bumaba sa madilim na lagusan. Habang bumababa siya, naramdaman niya ang malamig na hangin na nagmumula sa kailaliman. Ang tansong itak ay nagsimulang maglabas ng isang malamyos na huni na tila hinihikayat siyang magpatuloy. Pagdating sa pinakailalim, nakita ni Buboy ang isang malawak na kuweba. Ang mga dingding nito ay puno ng mga nakaukit na alibata na nagliliwanag ng kusa. Sa gitna ng kuweba, may isang malinaw na batis. Sino ang nangangahas na pumasok sa aking himpilan? Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Hindi natakot si Buboy. Itinaas niya ang kanyang sulo at tansong itak. Ako si Buboy, apo ni Lolo Doming at anak ni Balong. Narito ako para sa katotohanan. Mula sa tubig ng batis, lumitaw ang isang anyo ng isang matandang lalaki. Ang unang panday na gumawa sa itak. Kung gayaan, ipakita mo sa akin ang katapatan. Biglang nagbago ang paligid. Nakita ni Buboy ang kanyang sarili sa gitna ng isang digmaan noong sinaunang panahon. Nakita niya ang kanyang mga ninuno na nakikipaglaban sa libu-libong aswang. At sa dulo ng pangitain, nakita niya ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi napatay sa isang ambush. Nakita ni Buboy na ang kanyang ama ay kusang nag-alay ng kanyang buhay upang mailigtas ang iisang baryo mula sa isang sumpa. Ang kanyang dugo ang huling elementong nagpatibay sa tansong itak. Ang tatay ko, hindi siya natalo. Nagtagumpay siya. Bulong ni Buboy habang tumutulo ang kanyang luha. Naramdaman ni Buboy ang isang mainit na yakap sa kanyang likuran. Kahit wala siyang nakikita, ang simbolo ng katotohanan sa itak ay biglang bumukas at naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag. Nang maglaho ang liwanag, wala na ang kuweba. Nakatayo na ulit si Buboy sa harap ni na Lolo Doming at Kaisko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tansong itak ay nagbago ang kulay. Mula sa pagiging kulay tanso, ito ay naging kulay ginto na may mga puting ukit. Nagawa mo, apo. Nakangiting sabi ni Lolo Doming. Alam ko na po ang lahat, Lolo. Alam ko na ang sakripisyo ni tatay. Sabi ni Buboy nang may bagong tatag sa kanyang boses. Ngayon alam mo na ang katotohanan. Handa ka na para sa huling yugto. Sabi ni Kaisko. Si Lola Edang at ang kanyang hukbo ay papunta na rito sa San Enrique. Alam nilang narito ang susi. Hindi na ako natatakot sa kanila. Sabi ni Buboy habang sinusubok ang bigat ng gintong itak. Mabuti, dahil ang labanan sa labas ay hindi lang laban para sa ating buhay, kundi laban para sa kaluluwa ng buong Negros. Wika ni Lolo Doming. Lumabas sila ng simbahan. Sa labas naman, ang langit ay kulay dugo na. Ang mga aswang ay nakapaligid sa buong bayan ng San Enrique. Libo-libo sila, tila isang dagat-dagatang kadiliman. Buboy, sa harap ka. Kami ang nasa likod mo. Itinaas ni Buboy ang gintong itak. Ang bawat ukit ng alibata ay nagsimulang bumigkas ng mga dasal ng mag-isa.
Isang malakas na hangin ang umihip mula sa simbahan patungo sa mga aswang. "Para sa aking ama!" sigaw ni Buboy. Sumugod si Buboy patungo sa hukbo ng mga aswang. Sa bawat kumpas ng kanyang itak, isang malalakas na kidlat ang tumatama sa mga kaaway. Si Lolo Doming at Ka-Isko naman ay nagpapakawala ng mga orasyon na nagpapahina sa mga nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni na Buboy si Lola Idang. Nakasakay ito sa isang higanting paniki. "Ngayon mo subukan ang iyong bagong lakas, bata!" hamon ni Lola Idang. Nagpakawala si Lola Idang ng mga itim na sibat na gawa sa sumpa. Ngunit hinarangan ito ni Buboy gamit ang itak. Ang mga sibat ay nagiging bulaklak ng apoy pagtama sa ginto. "Tapusin na natin to, Lola Idang!" sabi ni Buboy. Tumalon si Buboy ng napakataas, tila nilipad ng hangin. Sa tuktok ng kanyang talon, itinaas niya ang itak at binigkas ang huling simbolo na natutunan niya sa kuweba. "Kalinaw!" Isang napakalakas na pagsabog ng puting liwanag ang nagmumula kay Buboy. Ang liwanag ay kumalat sa buong bayan, sa buong asyenda, hanggang sa marating nito ang pinakamalayong sulok ng Negros. Ang mga aswang na tinamaan ng liwanag ay hindi namatay kundi unti-unting bumalik sa kanilang anyong tao. Ang mga sumpa ay nawala at ang pusong nilamon ng dilim ay nalinis. Ngunit si Lola Idang na puno ng purong kasamaan ay hindi kinaya ang liwanag at unti-unting naging alikabok. Nang mawala ang liwanag, tumahibik ang buong San Enrique. Maraming tao ang nagising sa kalsada. Nalilito kung bakit sila nanduroon. Ang sumpa ng mga aswang sa rehiyong iyon ay pansamantalang napigilan. Hingal na hingal si Buboy habang nakatayo sa gitna ng plaza. Nilapitan siya ni Lolo Doming. Nagawa mo, Apo. Ang itak ay nagdala ng kaligtasan. Pero Lolo, marami pa sila sa ibang dako, hindi ba? Oo, Buboy. Ang kadiliman ay palagi nandyan. Pero hanggat may taong tulad mo na handang humawak sa tansong itak, palagi may pag-asa. Sagot ni Lolo Doming. Ngunit habang nagdiriwang sila, isang itim na anino ang mabilis na dumaan sa likuran ng simbahan. Isang misteryosong lalaki na may suot na itim na kapa ang nakatingin sa kanila mula sa malayo. May hawak din siyang isang itak, pero ang kulay nito ay itim na parang gabi. "Magaling batang tagapagmana," bulong ng lalaki. "Ngunit ang laban ay nagsisimula pa lamang." Dagdag pa ng lalaki. Tumalikod ang lalaki at naglaho sa kadiliman. Bakas sa mukha ni Buboy ang pananabik at pagod matapos naganap ang engkwentro sa San Enrique. Ngunit hindi niya napansin ang presensya ng misteryosong lalaking itim na may hawak na itak. Si Lolo Doming naman, dahil sa talas ng kanyang pakiramdam bilang albularyo, ay biglang napatitig sa direksyon ng simbahan kung saan naglaho ang anino. Lolo, may problema po ba?" tanong ni Buboy habang pinupunasan ang gintong talim ng kanyang itak. Wala naman, Apo. Tila naglalaro lang ang aking mga mata dahil sa pagod. "Domeng, hindi dito natatapos ang tungkulin ng bata." Singit ni Ka-Isko habang pababa sila ng hagdan ng simbahan. "Ang pagkatalo ni Lola Idang ay magsisilbing hudyat para sa iba pang mga dato ng dilim. Palalaman nila nagising na ang tansong itak." Ano po ang dato ng dilim?" tanong ni Buboy. "Sila ang pinuno ng iba't ibang lahi ng aswang sa buong isla ng Negros." Paliwanag ni Ka-Isko. "Bawat isa sa kanila ay may hawak na kapangyarihan sa lupa, hangin at tubig. Si Lola Idang ay isa lamang sa kanila." Nagpasya ang maglolo na manatili muna ng ilang araw sa San Enrique upang makabawi ng lakas. Habang nagpapahinga, hindi tumigil si Lolo Doming sa pagturo kay Buboy ng mga bagong orasyon. Isang gabi, habang nag-iinsayo si Buboy sa likod ng bahay ni Ka-Isko,
Napansin niyang ang kanyang itak ay muling nagbabago ng kulay. Ang gintong liwanag nito ay tila nahahaluan ng bahid ng pilak. Lolo, tignan niyo po ang itak. Bakit parang nag-iibang kislap nito? Iyan ang hudyat ng pagtatagpo. Ibig sabihin, may isa pang sandata na katulad nito ang nasa malapit. Ngunit nararamdaman ko ang lamig. Hindi ito kakampi. Maya-maya pa biglang yumanig ang lupa sa paligid ng simbahan. Ang mga puno ng nyog ay tila sumasayaw sa lakas ng hangin kahit wala namang bagyo. Mula sa madilim na bahagi ng sementeryo, nakatabi ng simbahan, lumabas ang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na kapa na tila gawa sa pakpak ng paniki. Sa kanyang bewang ay nakasukbit ang isang itim na itak. "Sino ka?" sigaw ni Buboy habang binubunot ang kanyang sandata. "Ha! Ako si Salazar," sagot ng lalaki sa boses na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. "Ang tagapangalaga ng itim na itak. Ako ang anino ng iyong liwanag, bata." Anong kailangan mo sa amin? "Ang itak na hawak ng iyong apo ay kalahati lamang ng kabuuan. Noong unang panahon ang tansong itak ay hinati sa dalawa. Ang isa ay binasbasan ng araw at ang isa ay sinumpa ng buwan. Ang pagkakaisa ng dalawang ito ang magbibigay ng kapangyarihang kontrolin ang buong Negros. Hindi ko ibibigay sa iyo ang itak na to." Ganun ba? Hindi ko to kukunin ngayon. Gusto ko munang makita kung hanggang saan ang galing ng bagong tagapagmana. Sa susunod nating pagkikita, Buboy, sisiguraduhin ko nga handa ka na. Dahil ang mga aswang na kinalaban mo ay para mga langgam lang kumpara sa hukbo na ibabangon ko. Sa isang iglap, naging itim na usok si Salazar at tinangay ng hangin. Naiwang tuliro si Buboy. "Lolo, totoo po bang sinasabi niya na may kalahati ang itak na to?" takang tanong ni Buboy. Bumuntong hininga si Lolo Doming. Iyon ang lihim na hindi ko pa nasasabi sa iyo, apo. Ang iyong ama, si Balong, ay huling nakakita sa itim na itak. Sinubukan niyang wasakin ito, ngunit hindi niya kinaya ang sumpa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsakripisyo upang hindi makuha ng kadiliman ng tansong itak. Kaya po ba, palagi sinasabi ni Lola Edang na may hindi ako alam? Tama, apo, dahil ang digmaang ito ay higit pa sa pagpuksa ng aswang. Ito ay tungkol sa balanse ng ating mundo, sabi ni Lolo Doming. Kinaumagahan naman, nagpasya silang lisanin ang San Enrique. Kailangan natin pumunta sa bundok Kanlaon. Doon lamang natin mahahanap ang matandang panday na siyang naghubog sa dalawang itak. Siya lang ang nakakaalam kung paano tatalunin ang itim na itak. Nagsimula ang mahabang paglalakbay ng maglolo patungo sa paanan ng bulkan. Habang naglalakad sa gitna ng tubuhan, napansin ni Buboy na tila sinusundan sila ng mga uwak. "Lolo, kanina pa nakatingin ang mga ibon na yan." Huwag mong pansinin, Buboy. Sila ang mga mata ni Salazar. Babala ni Lolo Doming. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa La Carlota, isang matandang lalaki ang humarang sa kanila. Mukha itong pagod at marami itong sugat sa katawan. Tulungan ninyo ako. Ang aming baryo ay inaatake ng mga sigbin. Pagmamakaawa ng matanda. Sigbin? Yun po ba yung mga hayop na ang paa ay nasa likuran? Oo, apo, at napakabilis nila. Mahirap silang tamaan ng itak dahil sa kanilang bilis. Dalhin niyo po kami sa baryo ninyo. Pagdating nila sa baryo Esperanza, ang mga bahay ay wasak-wasak. Ang mga alagang hayop ay wala ng mga laman loob. Naririnig nila ang mga kakaibang huni ng mga sigbin na tila tumatawa sa paligid. Buboy, gamitin mo ang simbolo ng hangin sa iyong itak. Yan ang tanging paraan para maunahan mo ang kanilang bilis. Sumigaw si Buboy. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Buboy. Ang kanyang mga paa
ay tila hindi na sumasayad sa lupa. Sa isang iglap, may lumabas ng 3 sigbin mula sa ilalim ng mga bahay. Sa bilis ng kidlat, winasiwas ni Buboy ang itak. Sa bawat kumpas, isang sigbin ang tumitilapon. Bumulong ang mga taga-baryo na nakasilip sa kanilang mga bintana, ngunit hindi natapos doon. Isang napakalaking sigbin na halos kasing laki ng isang kabayo ang lumitaw. Ito ang kanilang pinuno. Ang mga mata nito ay kumikinang na parang uling na nagbabaga. Buboy, ito na ang pagkakataon mong subukin ang bilis at lakas. Sigaw ni Lolo Doming habang nagtatapon ng asin sa paligid upang hindi makatakas ang halimaw. Sumugod ang malaking sigbin. Sa bilis nito, halos hindi ito makita ng ordinaryong mata. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng itak, nakikita ni Buboy ang bawat galaw nito. Nagkaroon ng matinding tagaan sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng tanso na tumatama sa matitigas na kuko ng sigbin ay umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Hetong sayo! Sigaw ni Buboy sabay lundag, paikot sa ere. Itinarak niya ang itak sa likuran ng nilalang kung saan matatagpuan ang puso nito. Isang malakas na alulong ang pinakawalan ng nilalang bago ito tuluyang naging abo. Ang mga natitirang sigbin naman ay mabilis na nagpulasan patungo sa kakahuyan. Salamat, Batang Bayani. Sigaw ng isang tao sa baryo. Ngunit hindi nagdiwang si Buboy. Tumingin siya sa kanyang itak at nakita niyang may bahid ito ng itim na usok. Lolo, bakit ganito? Ang itim na itak ni Salazar ay nagsisimula ng humigop ng lakas mula sa bawat aswang na napapatay mo, Buboy. Bawat patak ng dugo na dumidikit sa iyong sandata ay nagbibigay ng impormasyon kay Salazar. Ibig sabihin po ba, habang lumalakas ako, lumalakas din siya? Ganoon lang nga, Apo. Kaya kailangan natin makarating sa kanlaon sa lalong madaling panahon. Sagot ni Lolo Doming. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang pangkat ng tamawo, mga engkantong naninirahan sa bulkan. Sino ang mga tao na nagnanais pumasok sa teritoryo ng kanlaon? Tanong ng pinuno ng mga tamawo na nakasuot ng makinang nakasuotan. Kami ay naghahanap sa matandang panday. Dala namin ang tansong itak. Magalang na sagot ni Lolo Doming. Sinuri ng mga tamawo si Buboy. Ang itak ay may dalisay na liwanag, ngunit ang bata ay may bitbit na kalungkutan. Maaari kayong dumaan, ngunit kailangan ninyong lagpasan ng batis ng katotohanan. Pagdating nila sa batis, ang tubig dito ay parang salamin. Tumingin ka sa tubig, Buboy. Utos ng pinuno ng mga tamawo. Tumingin si Buboy at nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit sa likod niya ay nakatayo si Salazar. Ang dalawa ay tila iisang tao lamang. Ano pong ibig sabihin nito? Tanong ni Buboy na may halong takot. Ang liwanag at dilim ay magkaugnay, Buboy. Hindi mo matatalo si Salazar kung hindi mo tatanggapin na may dilim sa iyong loob. Ang kailangan mong gawin ay kontrolin ito. Huwag magpakontrol dito. Nagpatuloy sila hanggang sa marating ang isang kuweba sa may tuktok at may usok na lumalabas. Sa loob nito, narinig nila ang tunog ng martilyo na tumatama sa bakal. Ginoong Panday, narito na po kami. Tawag ni Lolo Doming. Isang matandang lalaki na may napakahabang puting balbas at mga braso na kasing tigas ng bato ang lumabas. Siya si Apo Ginto, ang huling panday ng mga anito. Domeng, ang tagal din natin hindi nagkita. Sabi ni Apo Ginto. Tumingin siya kay Buboy. Ipakita mo sa akin ang itak. Hinabot ni Buboy ang itak. Hinawakan ito ni Apo Ginto at tila nakikipag-usap sa sandata. Ang itak na ito ay nagugutom.
Nagugutong ito sa katarungan. Ngunit si Salazar ay naghahanda na para sa gabi ng walang buwan. Ano pong mangyayari sa gabing yon? Tanong ni Buboy na mautal-utala. Sa gabing iyon, ang itim na itak ay magkakaroon ng kapangyarihang burahin ang lahat ng liwanag sa Negros. Kapag nangyari yon, ang lahat ng tao ay magiging aswang. Wika ng matandang pandaya. Ano pong dapat namin gawin? Tanong ni Lolo Domeng. Kailangan nating lagyan ng dugo ng bulkan ang itak na ito. Ngunit ang dugo ng bulkan ay matatagpuan lamang sa pinakapuso ng kanlaon, kung saan nagbabaga ang apoy. Pupunta po ako. Matapang na sabi ni Buboy. Mapanganib doon na po. Maraming mga bantay na hindi aswang kundi mga espiritu ng apoy. Wala na po tayong ibang paraan. Para sa aking ama at para sa lahat, gagawin ko to. Sabi ni Buboy. Binigyan ng panday si Buboy ng espesyal na lagayan. Ingatan mo ang iyong sarili. Tandang Domeng, manatili ka rito at tulungan mo akong ihanda ang mga orasyon para sa pag-uwi ni Buboy. Nagsimulang umakyat si Buboy mag-isa patungo sa bunganga ng bulkan. Habang paakyat siya, ang lupa ay nagiging mainit. Ang tansong itak sa kanyang bewang ay tila sumasabay sa pintig ng bulkan. Maya-maya, biglang may lumitaw na isang higanteng ibon na nagawa sa apoy. Isang Minokawa. Sino ang nagnanais kumuha ng dugo ng bulkan? Sigaw nito habang nagbubuga ng apoy. Hindi natakot si Buboy. Binunot niya ang itak at ginamit ang simbolo ng tubig na nakaukit sa gilid ng agos. Isang malakas na buhos ng malamig na enerhiya ang lumabas sa itak na naging dahilan upang pansamantalang humina ang apoy ng ibon. Nakipaglaban si Buboy ng buong galing. Hindi niya gustong patayin ang ibon dahil alam niyang ito ay bantay lamang. Hindi ako naririto para sa gulo. Narito ako para iligtas ang ating isla. Sabi ni Buboy. Tumigil ang Minokawa. Tinitigan nito si Buboy ng matagal. Ang iyong puso ay tapat. Sige, dumaan ka. Ngunit mag-iingat ka sa aninong naghihintay sa iyo sa loob. Pagpasok ni Buboy sa pinakapuso ng bulkan, nakita niya ang kumukulong laba. Sa gitna nito ay may isang maliit na batong kristal kung saan tumutulo ang isang pulang likido. Ang dugo ng bulkan. Lalapit na sana si Buboy nang biglang lumitaw si Salazar sa kanyang harapan. Akala mo ba hahayaan kita? Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Buboy. Ang kadiliman ay nasa lahat ng dako, Buboy. Kahit sa gitna ng apoy. Sagot ni Salazar. Naglaban ang dalawa sa ibabaw ng makitid na tulay ng bato sa gitna ng laba. Ang bawat tama ng kanilang mga itak ay naglilikha ng mga pagsabog. Ang ginto at itim na liwanag ay nagbabanggaan na nagiging sanhi ng pagyanig ng buong bulkana. Hindi mo ko matatalo. Mas malakas ang galit kesa pag-ibig. Sigaw ni Salazar habang tinutulak si Buboy. Maling-mali ka, Salazar. Ang lakas ko ay hindi galing sa galit, kundi sa pangakong iniwan ng tatay ko. Sagot ni Buboy. Ginamit ni Buboy ang lahat ng kanyang natutunan. Isinaksak niya ang itak sa lupa at bumigkas ng isang orasyong tinuro ni Lolo Domeng. Ang buong kuweba ng bulkan ay nagiiwan at nagliwanag. Dahil sa gulat ni Salazar, naitulak siya ni Buboy at nahulog ang kanyang itim na itak sa gilid ng tulay. Ngunit bago pa ito mahulog sa lava, nasambit ni Salazar ang isang salita na nagpabalik sa kanya sa anino. Habulin kita, Buboy. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin. Sigaw ni Salazar bago maglaho. Mabilis na kinuha ni Buboy ang dugo ng bulkan at bumaba na. Pagdating niya kay dakilang panday,
Agad nilang isinawsaw ang tansong itak sa pulang likido. Isang malakas na ugong ang narinig sa buong kanlaon. Ang itak ay naging gulay pula na may kasamang gintong kislap. Ito na ang pinakamalakas na anyo ng tansong itak. Handa ka na, Buboy. Ngunit tandaan mo, ang huling labanan ay gaganapin sa Bacolod sa mismong gabi ng pista ng maskara. Doon magtitipon ang lahat ng aswang. Pupunta po kami doon ni Lolo, Dakilang Panday, sabi ni Buboy. Mag-iingat kayo. Ang kakalabanin nyo doon ay hindi lang aswang, kundi mga taong nagpaalipin sa kanila. Paalala ng Dakilang Panday. Naglakad na pababa ang maglolo. Ang daan patungong Bacolod ay mahaba at ang bawat hakbang ni Buboy ay may kasamang bigat ng responsibilidad. Lolo, ano pong mangyayari sa pista ng maskara? Gagamitin nila ang maskara para magtago sa gitna ng karamihan. Hindi natin malalaman kung sino ang tao at sino ang aswang. Pero, meron po tayong itak. Tama ka po. At ang itak na yan ang magsisilbing mata ng katotohanan. Sabi ni Lolo Doming. Habang papalapit sila sa Bacolod, naramdaman na nila ang tensyon. Ang hangin ay amoy asopre at ang langit ay tila nagbababala. Sa malayo, naririnig na nila ang tunog ng mga tambol ng pista. Buboy, ihanda mo ang iyong sarili. Ito na ang simula ng wakas ng sumpa. Bulong ni Lolo Doming. Pagpasok ni na Lolo Doming at Buboy sa sentro ng Bacolod, sinalubong sila ng nakabibinging tunog ng mga tambol at makukulay na sayaw ng kalsada. Libu-libong tao ang nakasuot ng mga maskarang nakangiti. Ngunit sa likod ng bawat maskara, nararamdaman ni Buboy na nanunuot ang lamig ng kasamaan. Buboy, huwag ka magpapadala sa saya ng paligid. Ang pista ay ginawa nilang tabing upang hindi mapansin ang kanilang pag-atake. Maya-maya, biglang tumigil ang musika. Ang mga mananayaw sa gitna ng kalsada ay sabay-sabay na huminto at tumingin sa direksyon ng maglolo. Ang kanilang mga maskara na dati ay nakangiti ay dahan-dahang nagbago ng anyo. Naging mga mukha ng halimaw na may matatalim na ngipin. Narito na sila, sabi ni Buboy. Binunot niya ang tansong itak na ngayon ay nagbabaga sa kulay ng dugo at ginto. Mula sa gitna ng karamihan, lumitaw si Salazar. Hawak niya muli ang itim na itak na tila nabawi niya mula sa kailaliman ng bulkan. Ngayon na ang gabi. Wala lang buwan, Buboy. Oras na para maghari ang kadiliman. Sa isang kumpas ni Salazar, ang mga mananayaw na naging aswang ay sabay-sabay na sumugod. Nagkagulo ang mga tunay na sibilyan. Nagtatakbuhan at nagsisigawan. Lolo, protektahan niyo mga tao. Ako nang bahala kay Salazar. Sige apo, gamitin mo lahat ng iyong natutunan. Sagot ni Lolo Doming habang nagsisimulang gumawa ng isang malaking bilog ng asin at dasal upang magsilbing proteksyon sa mga inosenteng tao. Nagharap ang dalawang tagapagmana ng itak. Ang paligid ay naging isang malawak na arena ng apoy. Sa bawat tama ng kanilang mga sandata, nagkakaroon ng malakas na dagundong na nagpapatirik sa mga gusali sa paligid. Bakit ka nakikipaglaban para sa mga taong to? Tanong ni Salazar habang mabilis na inaatake si Buboy. Ang tao ay mahina. Sila ay madaling matakot at madaling maging aswang sa puso pa lang nila. Mali ka. Ang tao ay marunong magmahal at magsakripisyo. Yan ang bagay na hindi ninyo maintindihan. Sigaw ni Buboy. Ginamit ni Buboy ang huling sikreto ng itak. Ang pagsanib ng lahat ng simbolo. Apoy, tubig, hangin at katotohanan. Ang tansong itak ay nagliwanag ng napakatindi hanggang sa maging isang purong puting liwanag na kasing ningning ng tanghaling tapat. Hindi maaari. Ang itim na itak ay hindi dapat madaig. Galit na sigaw ni Salazar. Nagtagpo ang dalawang itak sa huling pagkakataon.
Isang napakalakas na pagsabog ang naganap dito. Ang itim na itak ay unti-unting nagkaroon ng lamat hanggang sa tuluyan itong mabasag sa libu-libong piraso. Si Salazar ay napapasigaw ng maramdaman niyang ang kapangyarihan ay kinakain ng liwanag. Tapos na ang paghahari ninyo. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Buboy. Itinarak niya ang dulo ng tansong itak sa lupa. Isang alon ng liwanag ang lumabas mula sa lupa na dumadaan sa bawat aswang na naroroon. Ang lahat ng sumpa ay nawala. Ang mga aswang ay naging tao at ang tunay na masama ay naglaho na parang usok sa hangin. Si Salazar ay unti-unting naging isang matandang lalaking luhaan na lamang na tila nagising mula sa isang napakahabang masamang panaginip. Bago ito tuluyang naging abo, tumahimik ang buong Bacolod. Ang gabi ay naging payapa. Unti-unti namang lumabas ang mga tao mula sa kanilang pinagtataguan. Bakas ang pasasalamat sa kanilang mga mata. Lumapit si Lolo Doming kay Buboy at niyakap ang kanyang apo. Nagawa mo, Buboy. Ang iyong ama ay tiyak na pinagmamalaki ka. Tumingin si Buboy sa kanyang tansong itak. Ang ukit na alibata ay hindi na nagliliwanag. Tila nagpapahinga na rin ng sandata matapos ang mahabang labanan. Ano na po susunod nating gagawin, Lolo? Uuwi na natin ang itak sa ating baryo. Doon itatago natin ito para sa susunod na henerasyon. Ngunit tandaan mo, kahit wala na ang mga aswang dito sa Negros ngayon, ang pagiging bantay ay hindi natatapos. Ang tunay na labanan ay ang panatilihing mabuti ang laman ng puso. Payo ni Lolo Doming. Naglakad ang maglolo palayo sa sentro ng pista, pabalik sa kanilang tahimik na dampa sa Negros Occidental. At dito na po natatapos ang kwento ng tagapagmana ng tansong itak. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.